Magandang gabi po sa ating lahat at happy midweek po. Purihin po ang Panginoon sa kanyang paggabay at protection po sa atin at tayo po ay umabot sa kalahating linggo. Sa gabi pong ito, tayo po ay pangungunahan ni Sister Nori Gabo. Ngunit bago po yan, tayo po muna ay mag-aawitan ng ating opening song at susundan po yan ng opening prayer ni Sister Daniela. At ngayon po, tayo na po ay dumako sa ating opening song. Pray po. Ama namin na nasa mga langit, maraming salamat Panginoon sa patuloy pong pag-ingat sa amin at sa mga oras na ito. Dito kami makakapakinig ng inyong mga salita at tulungan galing namin po itong maintindihan na sa buhay o araw-araw namin po nangyari. Mga kami na patuloy na kapanagumpay sa aming mga kailangan. Kakalob ang aming buhay sa inyo, tatawarin dito kami sa layan sa pangalan ng Jesus. Maraming salamat po, Sister Daniela, sa inyo pong pagpanguna sa ating pambungad na panalangin. At ngayon po, bago po natin mapapakinggan ang tinapay ng buhay na ibabahagi po sa atin ni Sister Nori, tayo po muna ay makakarinig ng tanging bilang na ipa-play po sa atin ng ating technical coordinator. Father in heaven, teach me, I pray, to walk as the witness on earth. Strengthen my spirit and grant me the faith
example of the believers. Let the lamp shine in me, teach me to be an example of the believer. Maraming salamat po, Brother Jefferson, Brother Aldri, at Brother Japhet sa napakagandang awit. At ngayon po, akin na pong ibibigay ang pagkakataon para po sa ating tagapagsalita sa gabing ito. Magandang gabi po sa inyong lahat and happy midweek prayer meeting. Ako po ang inyong makasama ngayon para po sa atin pong pagtalakay ng atin pong topic sa gabing ito. Mula pa rin po sa aklat ng prayer ni Sister White. Bago po tayo magsimula, alam ko po pray na po kayo, pero inaanyayahan ko po kayong muli na manalangin. Mapagpalang Ama na nasa kaitaasan ng langit, maraming salamat po sa oras na ito na ipinagkaloob ninyo sa amin upang kami ay makapag-aral muli ng inyong banal na salita. Nawa Ama, ang amin pong mapag-aaralan sa gabing ito ay magbukas sa aming isipan at mas lalo kaming makalapit sa inyo at makilala namin kayo ng lubusan, mas magkaroon kami ng matibay na pananalig at mas maging mapanalanginin kami at malapit sa inyo at sa Panginoong Hesus. Ang lahat ng ito po, Ama, ay aking inihiling alang-alang sa pangalan ng aking Panginoong Hesus. Amen. Sa gabi pong ito ay pag-aaralan natin muli ang isa pang chapter mula po sa aklat ng The Prayer or Prayer. Ito po ay hango sa chapter 24 na isinulat po mula po sa compilation ng ating pong kapatid na si Sister White. So, napakahalaga po na malaman natin itong tungkol sa intercessory prayer. Alala niyo po, ang ating Panginoong Hesus, siya ang pinaka-advocate natin sa harapan ng Ama. Pasintabi lang po, disclaimer lang, ang nakikita niyo pong larawan ay ilustrasyon lamang. Please do not take it against me because I just want an image, but it's not because I am idolizing it or I believe that this is exactly the face of the Father and of Jesus Christ, but it's just an illustration, okay po? So please don't take it against me. So patuloy po tayo sa ating pong lesson or pag-aaralan sa gabing ito. Ano nga po ba ang tinatawag na intercessory prayer? Diba? Kasi kapag tayo ay merong hinihingi, ay nais natin na ito ay mapakinggan. Diba po? So, ang atin pong mensahe sa gabing ito ay nakafocus o nakatuon doon sa kapangyarihan at pribilehiyo ng tinatawag na intercessory prayer. Na itong tinatawag na prayer na ito yung prayer na hindi lamang sa para sa ating mga sarili, subalit ito ay panalangin para din sa ibang tao. Bilang pagtawag sa atin ng Diyos na makatayo tayo doon sa gap. No? May gap 'di ba po nung
bumagsak sa kasalanan ng ating mga magulang na sina Adan at si Eva, ay lumaki yung pong gap sa Diyos at sa tao, di ba po? So, ang ating Panginoong Hesus, siya ang talagang great test, intercessor natin. So, ang tanong po, ano nga po ba ang tinatawag na intercessory prayer? Kasi po, ang ating pong aklat na nire-repaso ay talagang tungkol sa panalangin. Subalit ang atin pong pinaka main point or focus natin sa gabing ito yung tungkol sa intercessory prayer. So ano ang intercessory prayer? Ang sabi po sa aklat na ito po yung prayer na ino-offer. Ano po? Iniaakyat on behalf of others. Ano, kumbaga, sa halip na yung ibang tao or nananalangin din sila for themselves, but tayo mismo ay pwedeng mag-intercede for them by lifting their burdens before God. So yun po pala ang tinatawag na intercessory prayer. Kung matatandaan po natin yung payo ni Apostol Pablo kay Timoteo, ano po, sa 1 Timothy 2 verse 1, ang sabi niya po, I exhort therefore that first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made of all men. Yan. So, talaga po palang kasama talaga itong tinatawag na intercession or intercessory prayer na dapat ay gawin ng lahat ng tao. Prayer on behalf of others. Bakit daw po kailangan ng tinatawag na intercession? Bakit ba? Why does it matter? So, ito po yung tinatawag na pagpapahayag ng ating relasyon sa Diyos at ng ating pag-ibig para sa iba. Kung babalikan po natin yung unang slide natin, no, na sinasabi doon na intercession moves our focus from self to others. It reflects God's heart. So, nagre-reflect pala po ito ng puso ng Diyos. He desires all men to be saved and to come unto the knowledge of truth. So, kaya ang tunay daw po pala na intercession ay nagbubukal mula sa makadiyos na pag-ibig. And itong makadiyos na pag-ibig na po na ito ay pinakita mismo ng ating Panginoong Hesus. Christ-like love is a love that comes from God. So, bakit nagmamatter ito? Sapagkat nagpapahayag ito ng ating relasyon sa Diyos at ng pag-ibig natin sa ating kapwa o sa ibang tao. Sabi po sa chapter na ito, intercessory prayer calls for self-sacrifice. It means that we put ourselves in the place of others before God. So meron po itong hint ng self-sacrifice. Pwede tayong manalangin na we plead to God on behalf of someone else, and then merong pagsasakripisyo. Di bali, ako na lang po, Panginoon, wag na po siya. Di ba po? So, it calls daw po, tumatawag ito sa pagtanggi sa sarili. Katulad po ng sinasabi sa Romans 8:26, likewise the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Ayan. So, ito pong tinatawag na intercessory prayer na nagpapahayag ng ating relasyon sa Diyos at ng pag-ibig natin para sa ibang tao. Bunga po ito ng banal na espiritu. Ang banal na espiritu ang siya mismong
kumikilo sa atin, no? Tumutulong sa ating mga kahinaan. At siyang nagsasabi sa atin kung bakit tayo mananalangin. Ano ang ipapanalangin natin? So, dahil mismo ang Spirit ang siyang gumagawa ng intercession para sa atin. No? Sabi pa dyan, with groanings which cannot be uttered. And alam naman po natin, ang ating mismong comforter, ang Spirit na yan, na galing sa Diyos, no? Ang ating Panginoong Jesus, kapag siya ang nag-i-intercede talaga ay, sabi nga, with groanings which cannot be uttered. So, masasabi po natin na yung tinatawag na tunay na intercession ay it's dear, no? Dear on a sense na mahal yan, pricey yan. Bakit? It involves empathy, persistence, surrender. The Holy Spirit aids us, especially when we don't know how to pray as we should. Minsan lumalapit tayo sa Diyos, luluhod tayo, pero hindi natin alam paano tayo mananalangin. And pumapasok doon ang banal na Espiritu na siyang tumutulong sa atin. Siyang nagpapalapit sa atin sa Diyos. At alam naman po nating lahat yan bilang mga OTG believers that that Spirit is Jesus Christ Himself. Ano po ba yung tinatawag na puso ng isang intercessor? Ano yung mga characteristics nito? Ito daw po yung nakikita ng puso ng isang intercessor, yung pangangailangan ng iba. Nadadama niya ang tinatawag na compassion. May nakakadama siyang sympathy, nakaka-empathize siya, no? May compassion siya doon sa tao na kanyang idinadalangin o idinudulog sa Diyos. And isa pa sa karakteristik ng puso ng isang intercessor, yung tinatawag na talagang persistent na pananalangin. Talagang kung 3 times a day, 4 times a day, talagang ipinapanalangin, o gabi-gabing pananalangin, o tuwing umagang pananalangin. Praise persistently. And the heart of an intercessor submits fully to God's will. Sapagkat ang sabi po, true prayer is not measured by the length of words, not by the flowery speeches, but the heart is brought into communion with God. Po. Sabi nga sa 1 Thessalonians 5:17 na pray without ceasing, no? Manalangin tayo ng walang patid, tuloy-tuloy na pananalangin. Alam niyo po kapag tayo ay burdened ng isang tao or sa sarili na lang natin, kung tayo yung nag-intercede for ourselves, talagang grabe yung pananalangin natin, ano po? Kasi nga, meron sinasabi na manalangin daw po tayo na walang patid, no? So, pero tandaan po natin na hindi natin kailangan ng mga mabulaklak na salita. We could say a direct speech before God. And Jesus Christ would be the one to intercede for us. So, ganun din po tayo sa ibang tao, no? Na direkta nating sabihin sa Diyos yung mga dapat nating sabihin on behalf of other people. Hindi natin kailangan ng magpabulaklak na salita, no? Ang ating puso ay nababasa ng buhay na Diyos. So ano po ba yung mga halimbawa ng tinatawag na biblical intercession? Sa Bible po ay makakakuha tayo ng mga examples ng mga tao na nag-intercede in behalf of others, no, between God and other people. Number 1 na po dyan si Abraham. Naalala niyo po, di ba, noong
gugunawin ng Sodoma. Talagang nakipag-bargain talaga siya, 'di ba? Nakipag-bargain siya mismo, no? Para lang wag masunog ang Sodoma. Hindi niya sinabi na yung 3 anak ko or 4 na anak ko or mga manugang ko or 'di ba mga apo ko, hindi niya sinabing ganun eh on behalf of Sodom. No? So, mahal ni Abraham. Oh, hindi lang iniisip ni Abraham si Lot at ang pamilya niya, 'di ba? Bagkus of course primarily yun, but ang prayer niya is for the whole city of Sodom to be spared from the wrath of God. So he pleaded before God, no? And face to face pa siya, 'di ba? Another is si Moses. Moses pleaded on behalf of the Israelites. Di ba po? Talagang, nung po umakyat siya sa bundok ng Sinai, at sinabi ng Diyos habang nandun siya sa bundok ng Sinai, nagalit ang Diyos. Tingnan mo yung mga taong yan, no? Mga wala silang utang na loob. Mga ungrateful sila. Ayun na, sumasamba na sila sa Diyos-Diyosan. Pero kung babasahin po natin ang Exodus 32:11-14, sang-ayon sa kasaysayan, talagang bargain din ang propeta na ito na si Moses, no? He pleaded on behalf of Israel. Na kahit na gaano pa sila kasama, 'di ba? Na talagang nag-intercede siya on their behalf. Pero alam naman natin sa kasaysayan na mismo siya pagbaba niya, hindi niya rin na-take talaga yung nakita niya. Kaya nga, naibato niya yung 10 utos, di ba? Kasi talaga namang talagang yun eh. Talagang nakakagalit. Nakakagalit naman talaga yun. So, ito yung pinaka sa pinaka pag-intercede ng ating Panginoong Hesus. Naalala niyo po yung sa panahon na nandun siya sa Gethsemane, no? Na talagang halos maghalo ang dugo at hindi halos, naghalo na nga ang dugo at pawis, no? Sa sobrang burden niya, imagine mo, nasa kanyang balikat ang kaligtasan ng sangkatauhan. And he pleaded before God. Pero, ang pinakamaganda dyan, hindi ko nalagay yung text. Kung mababasa natin sa Luke 22:42, kakaiba sa lahat ng intercessor ang ating Panginoong Hesus. Kasi ang sabi niya, di ba, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Pero anong sabi niya? Nevertheless, not my will, but thine be done. Diba? So, kung atin pong mapapansin yung intercession ng ating Panginoong Hesus, yung pag-surrender niya sa Ama, ito yung tinatawag na, yung pag-surrender niya dun sa will ng Ama. Ito daw po yung tinatawag na pivotal expression of prayer. Ito talaga yung tinatawag na true intercession. Never override God's will but aligns with it. Oo, talagang lahat na natin pwedeng sabihin. Pero wag nating kalimutan na irespeto ang kalooban ng Diyos. We should have a high regard to what God thinks, to the plan of God, di ba? Kung ano talaga yung kanyang kalooban, yun ang mangyari at tanggapin natin kung ano ang kanyang kalooban. We could, say so much. We could plead so much, but then it is still the will of God that will happen, and we have to accept it. So, Jesus was the greatest intercessor
kung hindi siya nag-plead ng ganon, di ba? So, it's yung yung klase ng intercession ni Christ, yun yung talagang noteworthy na dapat nating tularan. Lagi nating sasabihin na, nevertheless, not my will, but thine be done. Ayan. Ano naman daw po yung epekto ng intercessory prayer? Yan. So kapag ka ang bayan ng Diyos, so mga miyembro ng iglesia ay pinapractice nila yung intercessory prayer na ito, magkakaroon to ng spiritual impact sa ibang tao, sa komunidad, di ba? It brings blessing to others, it prepares God's work on earth, and it strengthens the church. Yan. So, makikita naman po yung bunga ng banal na espiritu kapag ka pinapractice natin yung intercessory prayer. Kasi kapag ka, ang intercessory prayer kasi is unselfish, no? Unselfish siya. So, yung bunga niya ay mabuti para sa iba. Para sa ibang tao, para sa gawain ng Diyos sa lupa, at para sa ikalalakas ng iglesia. Sabi nga sa James 5:17, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Kaya napaka-importante po na atin itong ipapractice yung tinatawag na intercessory prayer. Yan. Kasi nga, katulad ni Kristo, noong sinugo niya ang kanyang mga alagad para gumawa sa kanyang bukiran, sabi niya, pray therefore the Lord of the harvest that He will send forth laborers into His harvest. So, prayer is not passive. It unlocks power, and the church advances not by programs, di ba po, but by prayer. So, napakahalaga po ng pananalangin. So, papanalangin natin ang ating iglesia at ang gawain ng iglesia. Paano nga daw po ba ang tinatawag na intercessory prayer? Paano natin gagawin? Paano tayo mag-i-intercede, no, para sa iba? Ito daw po yung mga hakbang. Una, begin with worship. Pangalawa, confess your own sins. Pangatlo, pray specifically for others. And pang-apat, persist in prayer. At ang panglima po, rest in God's sovereignty. Yan. So kapag tayo po ay mag-i-intercede, yan, ay simulan natin ang ating dalangin sa pag-worship sa ating Diyos at sa ating Panginoong Yesus. Ikonpisal natin ang ating mga kasalanan, linisin muna natin ang ating mga kaluluwa, ang ating mga puso, ang ating isip. At ganun din, manalangin tayo specifically para daw po sa ibang tao. At talagang magpursige tayo sa pananalangin. And sa kahuli-hulihan ng ating intercession ay ipagkaloob natin sa Diyos kung ano man ang mangyayari. Nevertheless, thy will be done. Diba po? Sabi sa Colossians 4:2, continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. And so, dito po sa chapter na ito, ay may mga examples po ng intercessory prayer katulad ng pag-intercede ng parents, no, sa kanyang mga anak. Yan. Sabi po, sometimes your heart would despond and faint and you would fear that your prayers would not be answered. Then again, you would consecrate your children to God afresh, and your yearning heart would lay them anew upon the altar. Yan. So, ito po, huwag tayong magsawa
Ayan, sabi, you pleaded before God for your children with strong cries and tears. Yan, pagka magulang ka, talaga pong pagka may hinihingi ka para sa anak mo, talagang iiyak mo talaga yan sa Panginoon. No? Minsan, yung prayer natin para sa ating mga anak hindi nangyayari. Di ba? Hindi sinasagot. Pero baka hindi lang natin napapansin na tinutugon din naman talaga. Pero ibang paraan nga lang. Kasi nga, iba yung kalooban ng Diyos doon sa wish natin. Di ba? And another thing po sa mga parents, especially sa mga nanay, sabi po dito, after you have done your duty faithfully to your children, then carry them to God and ask Him to help you. Tell Him that you have done your part, and then in faith, ask God to do His part, that which you cannot do. No? We could say so much. We could ask so much. We could plead so much. But there are things beyond our power. So kapag ka nagawa na natin bilang mga magulang, especially mga nanay, nagawa mo na yung part mo. So, sabihin daw natin sa Panginoon na, nagawa ko na po yung bahagi ko. Kayo na po ang bahala. No? Kasi marami tayong bagay na beyond our control, beyond our power. So, sa halip na ma-stress tayo, di ba? Ilagak na natin yan sa Panginoon. Kasi nga, may maraming bagay sa ating pamilya, sa ating mga anak na higit sa ating kayang gawin. And only God could do those things for us. So, ano daw po yung mga common hindrances ng intercessory prayer? Ano yung humahadlang sa ating intercession? And meron pong tatlong bagay. Sabi dyan, selfishness, unforgiveness, and yung pangatlo, doubt. Yan, di ba? So kapag meron tayo niyang tatlo na yan, pagiging makasarili, hindi tayo nagpapatawad, at tayo ay aalinlangan. Sinabi mo, nevertheless, thy will be done. Pero, baka hindi naman ng Diyos. Baka hindi naman ng Diyos tuparin, ang kanyang sinabi. Kaya, huwag po tayong magda-doubt. Sabi nga po sa Psalms, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Yan. Kaya napakahalaga na nililinis natin ang ating mga sisidlang lupa, ang ating mga puso, ang ating mga isip. Di ba po? I-check daw po natin ang ating mga puso kapag tayo mag-i-intercede sa harap ng Diyos. God honors prayer, but He also purifies the intercessor. So first and foremost, tayo po bilang intercessor, kailangan linisin po natin ang ating mga sisidlang lupa sa harapan ng Diyos. Ang ating mga puso ay ibukas natin at humingi tayo ng tawad at hingi natin sa Diyos na linisin ang ating mga puso. So, sino daw po ang ipapanalangin natin? Dito po, sa chapter na ito, ang sabi, ipanalangin natin ang iba, ipanalangin natin yung pagpapala, para makapagbigay tayo ng pagpapala sa iba. Tayo daw po ay mag-intercede para sa iba sa atin pong private prayer. Mag-pray daw po tayo para doon sa mga nangangaral, sa ating mga ministro, sa ating mga manggagawa. Manalangin tayo para sa mga kabataan ng iglesia. Idalangin natin yung ating mga Sabbath school teachers at yung mga class members natin. Yun daw pong mga mag-aaral ay ipanalangin ng mga mag-aaral ang kanilang mga guro.
And of course, ipanalangin natin ang ating mga kapwa Kristiyano. And yung last po na tinalakay sa chapter na ito ay ang mga magulang ay dapat na manalangin para sa kanyang mga anak. So, may panawagan po ang ating Diyos sa langit na tayo ay mag-intercede. Yan. Ang tanong, will you stand in the gap for family, church, nation, the lost? So, sa ating pong pamilya, marami pong mga struggles. Do we pray for them? Sa ating pong church, marami din pong struggles. Di ba? Maraming conflicts. Do we pray for our church? Ang ating bansa, especially ang Pilipinas, alam niyo naman po, ang ating pong Senado, na po, o ang ating mga representatives sa Senate, na po, sa yung pong mga nasa gobyerno, pinapanalangin po ba natin sila? And of course, ang mga taong nawaglit. Ang mga tao na nabubuhay sa mundong ito na parang hindi darating ang Panginoong Hesus. Do we pray for them? Sabi nga po sa Ezekiel 22:30, and I sought for a man among them that should make up the hedge and stand in the gap before me for the land that I should not destroy it. Pero ang masakit po, sabi niya, but I found none. So sana po, huwag tayong makabilang doon sa hindi makikita na nagpipray. Opo. Na talagang naninindigan para yung gap ng langit at ng lupa ay, alam niyo po, yun ma-fill up sa pamamagitan ng pag-pray natin, ng intercessory prayers natin. Yan. So, God is looking for prayers, no? Mga tao na nananalangin, mga dalangin para sa iba. Mga tao mananalangin na magtitake ng responsibility. Not for perfection, but for persistence, na sinasabi. But, of course, pag sinabing perfection, we are seeking for perfection, di ba po? Sa sarili nating sphere ay by obedience, we are striving for perfection, for holiness. Yeah. And then, yun pong tinatawag na ayan. Ayan, mga lang. Tapos na pala ang aking slide. Ayun. So, manalangin po tayo para sa lakas, sa compassion, and commitment to intercede like Christ. So, bilang isang samahan po tayo dito sa ASTA. Marami po tayong mga suliranin. Nako, tayo po ay sama-samang manalangin po. Mag-confess tayo, magpasalamat tayo, mag-intercede tayo at hingin natin ang banal na Espiritu to empower our hearts to pray without ceasing. So, yan lang po ang aking maibabahagi sa inyo ngayong gabi. And once again, happy midweek po sa inyong lahat. Huwag po nating kalimutan, intercession equals empathy plus obedience. Prayer moves the heart of God. And then God calls His people to intercede for others. God bless us all. Maraming salamat po, Sister Nori, sa napakagandang mensahe na inyo pong ibinahagi sa amin sa gabing ito. So, dito po, sinasabi po dito sa
page 246, paragraph 1. When self dies, there will be awakened an intense desire for the salvation of others, a desire which will lead to persevering efforts to do good. There will be a sowing beside all waters, and earnest supplication, importunate prayers will enter heaven in behalf of perishing souls. So, napakaganda po ng ating napag-aralan sa gabing ito po, na sinasabi po dito na wag po tayong manalangin para lang po sa ating sarili, kundi para din po sa iba. Lalong-lalo na po doon sa mga taong hindi pa po nakakadinig ng katotohanan, hindi pa po nakakaalam ng katotohanan. Kasi kahit sila man po ay nakikita nating napakamakasalanan, sila din po ay binayaran ng dugo ng ating Panginoong Hesus. At bilang mga nag-aangking tagasunod ni Kristo, tulad nga po ng sinabi doon sa ating unang paragraph, na let us strive to walk in the light as Christ is in the light. So, kung ano po ang ginawa ni Kristo nung siya po ay andito sa sanlibutan, naway ganun din po ang makikita po sa buhay ng bawat isa po sa atin. At huwag po nating kalimutan na ang mga nagpipigil po na makaabot sa trono ng biyaya ang ating mga pananalangin ay ang selfishness, ang doubt, at ano pa yung isa kanina. So yun po, naway mawala po sa atin yung pagiging makasarili at makita po sa buhay ng bawat isa po sa atin ang pagmamahal ni Kristo. At ngayon po, para po sa ating pagtatapos, tayo po ay umawit ng ating closing song at susundan naman po yan ng closing prayer.
Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming nasa langit, kami po yung nagpapasalamat sa buhay at kalakasan na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa amin. At ganyan din po sa mensahe sa gabing ito, sa pagpapaalala po sa amin sa kahalagahan ng intercessory prayer. Tulungan naman kami, Ama, na ito po ay maitanim sa aming mga puso't isipan at ito po naway aming ay sa kabuhayan. At Ama, kami rin po ay patawarin at pakalinisin sa lahat po ng aming mga kasalanan at karumihan nang sa gayon po ang aming mga panalangin ay maging mabangong samyo sa inyo pong banal na harapan. At patuloy po naman kami ingatan at gabayan sa gabing ito at ganyan din po ang aming mga mahal sa buhay na hindi po namin kapiling. Marami pong salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po at dito po nagtatapos ang ating midweek prayer meeting para po sa gabing ito. Maraming salamat po sa lahat ng nag-join at sa mga nanonood sa Facebook Live. So, magkita-kita po ulit tayo bukas ng gabi sa pareho pong oras para po sa ating daily evening devotional. At inaanyayahan ko po kayo na samahan kami bukas ng umaga sa ganap na 5 a.m. para po sa ating daily morning devotional. So, ano po mga mensahe nating napakinggan na ating pong isa-isip, isa-puso at isa-buhay upang makita po ng sanlibutan ang liwanag na nasa atin. Ito po ang aking panalangin. At sa lahat po ng mga nanonood sa Facebook Live, inaanyayahan ko po kayo na pumasok na po sa ating Zoom room para po sa ating mga prayer requests.